Pagkahuman, 7 minutes, 5 or 7 minutes po nga interpellation. Niya pagkahuman, ang negative na sad, ang mustan, pagkahuman, so 7 minutes interpellation. Pagkahuman, doon na sila final stand nga tadto 3 to 4 minutes. Ilan ka ito yung pinasawin ko? 2 minutes itong ilang pa-intro nila. 1 minute. Tapos opening statement, tapos tag 7 minutes ang stand. The interpellation, 5 minutes lang. Yaman, final stand, 5 minutes yapon. Di man na nila hot doon, okay ra. Dito ko mga pumakan ha. Oh, kasama na to, pagkama na to sa time. 30 seconds ha, pumakan na no? Oh, 30 seconds ang pag-construct sa question o ang paghuman ang pangtana kung gitawag o ganito categorical tubagon una sa categorical answer, for example, yes or no, tinuod o dili, o gusto ba o sayo. Tubagon sa bago i-qualify, doon na dapat 30 seconds nga pag-qualify sa mga tubag. Yan na, ready na? Okay, so una ang affirmative, muhatag sa iyang opening statement for 1 minute. Bro, Earl. Okay. So may gabi sa tanan, so nanapod sa mock debate no, na-cancel na tawon. Kaya tungod natay kumpisal. So purpose lamang yun sa mock debate kay ma-practice na tong makiglantugi sa paagi nga mapasabot na to kay ang purpose lamang yun sa debate is to know the truth. Mao ra man gyud na wanay lain. No nya ang makabaw sa kamatuoran ang maminaw. So pinaagi sa mock debate makapaminaw pud tag mga bago nga mga argumento bunsaw na to pagtubag especially sa pagpresent. So hopefully nga matabangan ko sa tong brother Brondoy maanad ta sa mga argumento sa protestante aron pod maanad pud ta sa pagtubag. Mao lang ra salamat. Okay, salamat bro. O ato ang negative side. Rest of 1 minute sa imo ang opening statement. Go ahead. So, mayong gabi kayo na bro. Koy. Mayong gabi na. So, ako na rin si Undoy. So, ikan ko sa sikta sa sundalo ni Cristo. So, kining nga ang simbahan, huwag na nito panahon sa World War II. Isa sa mga founder naman si Yamashita. So, dito sa mga sikta, nakasiguro ko na gawas na lang mga pagtuo. Sure ko lang 10%. Okay, so humana ang ilang 1 minute opening statement o karon atong paminaw ng 7 minutes na affirmative stand ni Bro Earl. Bro Earl, ready na? Sige sir. Sige, inig-sugod nimo sa imong istorya, masugod na sa imong time. Di natin sila topic sir no? So ang topic nga gi-present ang resolution. Ang Eucharistia mao ang lawas ug dugo ni Kristo, dili lang simbolo sa iyang lawas. No, so tama no, naaman na ito topic no. so specific no nga dili gid siya simbolo. So relevant salat. Sige sir. So padayon ko. Sige. So, adunalay mga baruganan sa simbahan nganong matuod man gyud nga pagtulunan. No? Una nga pagpamatuod kay mismo atong Ginoong Hesukristo may gasulti ana. Mao na siya una nga pagpamatuod. Ikaduha, mao na major premise, minor premise. Ang mga apostoles o ang mga unang Kristiyano nagtuo usab sa gitudlo ni Kristo. Conclusion, therefore I conclude,
nga ang Eucharistia mao gayud ang lawas ug dugo ni Kristo ug dili lang simbolo. Again, argument number 1. Si Jesucristo mismo ang nagingon. Number 2, gitudlo sa mga apostoles o gituuhan sa mga unang Kristiyano. Nga mao gyud na ang lawas ug dugo ni Kristo. Conclusion, mao gyud na ang lawas ug dugo ni Kristo. Mapulpog lang ni nga mga baruganan kung makahatag siya nga naingon si Kristo nga dili ni mo akong lawas, simbolo lang kini. Or in any sense. Or makahatag siya o nara si Tampulano, usa ka Kristiyano, naingon siya nga dili na tinuod nga lawas ni Kristo, simbolo lang. Then maguba ang akong argumento. Hands up, pildi Katoliko. Pag di gani kahatag sa akong gihatag nga syllogism, daog ang Katoliko. Ana lang kasimple. First, atong pangutano ng simbahan, unsa man ning Eucharistia? From the Greek word Eucharistas, ibig sabihin thanksgiving. No? According sa atong CCC, Compendium of the Catholic Church, the Eucharist, the very sacrifice in the body and blood of our Lord Jesus, which is He instituted and perpetuated the sacrifice of the cross throughout the ages until His return in glory. Compendium of the Catholic Church 271. So klaro no, gitudlo gid sa simbahan, dili na akong buhat sa simbahan. Mugna sa baruganan sa simbahan, una, tinudlo ni Kristo. Mabasa ba sa Biblia nga gitudlo ni Kristo? Atong tanawon. Ayaw kog tuohi og di na to mabasa. Og dili na to masabtan. Mateo 26:26, ningon si Kristo, samtang nangahon sila, mikuha si Jesus, ug pan, gipasalamatan niya kini sa Dios ug unya gipikas-pikas, pagkahuman gihatag niya sa iyang mga tinunan og mingon, pagkuha kamo og kana, mao kini ang akong lawas. Major premise. Mabasa ba og masabot kiniingon si Kristo nga mao kini ang akong lawas? Yes. Kag mangutana na pud siya unya nga dili aw ato ang tanawon kung mao bagay pasabot sa Biblia. Ikaduha, Lucas 22:19. Mikuha siya og pan ug nagpasalamat sa Dios, unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila og mingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Himuha ninyo kini paghandom kanako. Unsa daw to? Mao kini ang akong lawas. Klaro og tataw nga niingon atong Hesukristo nga maugyod ang iyang lawas sa dihang gipunit niya ang pan ug iyang gipikas-pikas. Napamatud-an ba ang una na kong argumento? Yes. Unya diha sa Juan 6:55 mingon siya. Ang atong Ginoong Hesukristo mingon, Last 2 minutes. kaya akong lawas mo ang tinuod nga pagkaon ug akong dugo mo ang tinuod nga ilimnon. Klaro gyud. Pagkaon yang lawas, yang dugo gilimnon. Early church fathers, unsa may ingon sa mga karang Kristiyano, kay basig ay dili mao ilang pagsabot, buhat-buhat lang ning Katoliko. Unsa ingon? Saint Ignatius of Antioch, 1st century Christian. They abstain from the Eucharist because they do not confess that the Eucharist is the flesh and of our Savior Jesus Christ. Saint Justin Martyr, we do not receive this as common bread and drink, but as the flesh and blood of Jesus Christ. First Apology, page 66. Chapter 66. Saint Irenaeus, 1st century Christian to 2nd century Christian, the bread having received the word of God is no longer common bread, but the Eucharist, which is the body and blood of Christ.
1 minute. Against heresies, chapter 5, phrase 2. Unya, nituo ba sila? Klarog tataw nituo. Duha lang kabaruganan, gisugo ni Kristo, gituman sa apostoles o gituman sa mga unang Kristiyano. Yang anong karon maingon na lang man ta og simbolo na lang kini. Asa managikan na pagtulunan. Mura ra na og mushroom nga pagmukilat mukalit lag butho. No? Gikan na kay John Calvin, no? Nga si John Calvin nikuha ra pud ana nga pagtulunan kay Heinrich Bullinger. Si Bullinger gikan pod kay Zwingli. Kay wa man sila mag-uyon, nagbuhat og iya. Si Zwingli gikan kay Luther nga nagtuo nga ang Eucharist mao gayud ang lawas ni Kristo. Time. Pagtingnan na. Okay, salamat bro. Magkaroon, ready na ba ka sa mga nag-aso-asong pangutanan ni Bro Ondoy? Sige. Okay, so palihog tindog para sa maong pagtubag sa mga pangutana. 5 minutes na. 5 minutes lang. Okay. Unang pangutanan. Pangutanan. So, unang pangutana. Mayon ka ganina, sumala sa imuhang duha ka argumento sa argument number 2, premise na argumento nga gitudlo ni sa mga apostoles. Yes. So, ang pangutana, kinsa man nga apostoles ang nagtudlo nini og asa mabasa? Katuday ako ang gibasa nga Mateo 26:26. Si Mateo dai di na apostolis. Maklaro ana. Mateo 26:26 ningon, samtang nangaon sila mikuha si Jesus og pan. Gipasalamatan kini sa Dios unya gipikas-pikas. Pagkahuman gihatag niya og mingon sa mga tinunan. Pagkuha kamo og kana kay mao kini akong lawas. Si Mateo may nagsulat. So siya nagtudlo. Pwede dai siya mosulat niya gitudlo. Supak-supak ra siya kaugalingon. So, when we say mga daghan, Yes. so isa ra man imong hatag. So dili mga apostoles ra. So pangutana. So ang pangutana, kinsang mga apostoles ang akong gipangutana? Very good question. Kay tagaag very good answer. Si Lucas. Mo bitaw tong gipamahayag ganina kung naminaw di na niya pangutana. Maliban na lag moingon siya nga si Lucas dili apostoles. Lucas 22:19. Mikuha siya og pan, nagpasalamat sa Dios ug gipikas-pikas niya kini. Ug gihatag kanila og mingon, mao kini akong lawas. Nagihatag alang kaninyo. Himuha kini aron paghandom kanako. Si Lucas nagtudlo. Kay ugwa siya gatudlo wa niya gisulat. Nya nganong gisulat man. Sa ato pa So aside ka San Mateo ug ka San Lucas, wala na ba'y laing nagtudlo? o si Kristo mismo nanudlo pod. Apostoles. Patubagas ako igsoon. No? Si Kristo mismo nitudlo pod. No? Nga ang iyang lawas ang pan mo gid iyang lawas. Og musupak ka sa kung duha nga gihatag apostoles nila siguro ka musupak kay Kristo. Maliban na lang mayon ka na mali na si Kristo. No? Kay kaklaro man na ningon man gyud si Mateo ug si Lucas mao kini ang akong lawas. Usaon man nato na pagbali nga. Mao man gyud na alangan magbaguhon ko ni. Mao man gyud. So pangutana, pag ingon ni Kristo nga kini ang akong lawas, unsa may iyang gigunitan? Literal niya nga lawas or pan? Tubag. Paggunit niya sa pan, Objection, Mr. Moderator, ako ang pangutana is categorical. Akong ipangutana, sir, sa pag-ingon ni Kristo nga kini ang akong lawas, unsa may iyang gigunitan? Iyang literal nga lawas or pan? Doon ay critical question. Sige. Ang tabagon nga pan ba yun? Literal mga lawas o pan? mo bitaw ng pan. Kay naingon jud siya nga kini mo akong lawas. Alangan ug nagunit siya siyang lawas, maingon pa ba siya kini mo akong lawas? Di ba? Di na ka moingon. Moingon na kag I am Christ. Nga moingon pa kini mo akong lawas.
Okay, naingon siya, nga pagunit sa pan, naingon siya, kini, mao ang akong lawas. So, klaro gid kayo, ang iyang pasabot, ang pan. Kaya nga nung ingon pa man nimo nga mao na imong lawas, nga nakita naman ka sa audience, sa naminaw. Di na siguro ka mo ingon. So sa ato pa sa pag-ingon ni Kristo nga kini ang akong lawas, ang iyang gipasabot dadi adto, ang pan nga iyang gigunitan. Tama o dili? Yes, sakto jud kayo ka. Imong gipaligon akong gipabarog nga paggunit niya sa pan nagpasabot na ay maog yun ang iyang lawas. Thank you very much. No, pagkanindot nga nay debate nga pati ang imong kaatbang pabarog sa imong gipamatud-an. Sakto kay imong pangutana nga paggunit niya sa pan, pagpasalamat niya ingon, kini mao akong lawas. Correct. Mao gid na yang lawas. Sakto ka. So sunod pangutana. Kana bang pan nga gituuhan ninyo nga literal gyud nga lawas ni Kristo, asa man nagikan? Gikan sa langit o gikan na diha sa inyong kumbento? So ang pan, balik ko sa question, Mr. Moderator, kay nagputol siya niya, nag-continue siya og pangutana balik. So akong pangutana, kana bang pan nga gituuhan ninyo nga literal gyud nga lawas ni Kristo, asa man nagikan? Gikan ba na og langit o gihimo ra na diha ninyo sa inyong kumbento? Objection, Moderator. Kay magikan man naglangit o magdi, og niingon si Kristo nga mao na yung lawas, mao na yung lawas. It would not destroy the argument I presented. Bisan pag gikan na das panaderya o asa nagikan, og niingon si Kristo nga mao na yung lawas, mao na yung lawas. So the question is out of the topic. Counter objection, Mr. Moderator. No? So ako ang question, Mr. Moderator, is related ra sa amo ang topic. So amo ko nikawas sa tema, Mr. Moderator. At pa, ito na yung moderator study. Tapos ba na akong pangutana sila? Topic, real presence of Christ in the Eucharist. Literal. In the Eucharist. Pero ang imong pangutana, sa gitan ng pan, hindi na siya appeal, no? Tungod kay ang isbutan niya, ang presence of Christ, diha na sa katong after crucifixion. So, wala niya, isbutan kung importante ba magikan sa langit, magikan na sa kiri. So, parang ang imuhang itawag o objection is overruled. Overruled meaning Sige. Next question. wala na approve. Pilay oras. Pwede pa. Napaisa. Last question. So, last question. Kuha naman sa itong oras. So, gigamit nimo ang Mateo 26:26. So, uyon ba kadiha nga kanang giambitan nila nga giingon nimo nga lawas ni Kristo mo tong pan nga gikuha ni Kristo? Uyon ka o dili? Uyon ba ko diha nga mao nang sa to? Uyon ba ka nga kanang giambitan diha sa Mateo 26:26 mo to ang pan nga gikuha ni Kristo? Uyon ka o dili? Uyon ko nga mao nang pan nga mao lawas ni Kristo. Mo may nakabutang diri mo yung lawas, alam sa papo. Di ako pangutana ba? Uyon ba ka? Excuse me, moderator, nagtubag pa ko. Di, wala niya nakuha ang pangutana sa moderator. Di, nitubag man ko. Niuyon lagi ko nga mao nang pan uyon nga ka. lawas ni Kristo. Sige, uyon ka. Time. Labi 15 seconds. So lagi. Okay, Uyon jud ko nga pan nga mao ang lawas ni Kristo. Mo may giingon diri sa verse. Maliban na lang makaingon ka nga kanang pan dili lawas ni Kristo og simbolo lang jud. Kana dili ko mo yun. Okay, tapos na bato ang interpretation. Karon panahon na sa ato ang negative side sa iyang negative stand. Magsugod ang imong oras, magsugod usab nimo og side. So, mayong gabi, mag-usab kaniyang tanan, no? So, ang tema, iyang pamatud-an nga ang presence sa Holy Eucharist, literal yun nga lawas ni Kristo. So, gikasubo na ko, no, mga kaigsunan, nga ang afirmatibo, igor yun nagpanday sa tema, apan wala niya ni nabarugan. Nga naman, mikotlo siya sa Mateo 26:26. Basahon na to, ha? Mayon din eh. Samtang nangaon sila,
Mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios og gipikas-pikas niya kini. O gihatag sa iyang mga tinunan og miingon, dawata ninyo kini og kana kay kini mao ang akong lawas. Yes. So sa pag-ingon ni Kristo nga kini ang akong lawas, unsa iyang gigunitan? Literal niya nga lawas or pan? Klaro kayo dinhi, mikuha si Jesus og pan. Pan, ang pan nagsimbolo di ay sa lawas ni Kristo. Dili literal ni Kristo nga mao nang dili literal nga lawas ni Kristo nga mao nang pan. Parehas ko sa panultihon ug moingon ta nga si Bro Christian usa ka irong buang kung siya mangisog. So sabton day nato nga si Bro Christian usa ka irong buang. So gi-describe si Christian tungod sa iyang kaisog, mura siya irong buang tungod sa iyang kaisog, sama po na dinhi sa panultihon ni Kristo. Usa ka dako nga sambingay. Pareha sa Revelation 5:5, mingon nito nga si Kristo ang leon sa Huda. Butlay pasabton nga si Kristo usa ka leon. So usa na siya kasambingay, sama din sa iyang gipangkotdo sa Mateo 26:26, Lucas 22:19. Nga pasabot diya nga ang pan nga gihisgutan diya simbolo na sa lawas ni Kristo. Ug kanang pan dili gini siya pwede mahimo nga literal nga lawas ni Kristo. Sa pag-ingon niya nga kini ang akong lawas, nagpasabot nga kini akong lawas mo to ang pan nga nagsimbolo sa iyang lawas ug dili gyud literal nga ilang lawas. Oy, Ginoo ko pa sa iluwa gintaon ko nga. Nya, nangutana ko ganina. Utay pangutana na ko ganina kung asa gikan na ilang pan niya. Ni decline man siya, wa siya nitubag kay hadlok ko siya sakpan siguro, or di lang jud siya katubag. Nakutana ko kung asa gikan ang pan nila, diha bas kumbinto gikan sa langit. Kay kung moingon siya sa kumbinto, klaro mo jud kayo kana ilagi pangalawat gikan mo gina des kumbinto, di mo ginagikag langit kay kung gikan pa nag langit, amot lagi sungkit baka nila dito. So atong basahon. Sumala sa Juan 6:50-51. Klaro man jud kayo kanang pan nga ilang gisgutan diha man nagibuhat sa ilang kumbinto, mao din ang lawas ni Kristo. Sumala sa Juan 6:51, ngayon din Juan 6:51. So ngayon din sa Juan 6:50-51 mingon. Ako mao ang pan nga gikan sa langit. Uy. Si Kristo di ang pan nga gikan sa langit, unya kanang ilang pan nga giambitan gikan naman ang kumbinto. Gikan naman ang Rosbeck shop, gikumot-kumot ti Bro Parikoy, yung sama man na. So sa ato pa, kanang pan nga ilang gisaluhan, dili din na literal nga lawas ni Kristo. Kay kung literal na nga lawas ni Kristo, muna gikan sa langit, unya kay gikan naman na diha sa kumbinto. Muna gikasubo gid ako no mga kaigsunan. Ikasubo gid ako nga wa gid taon na barugan gid ang tema gid taon. So sama sa akong gingon ganiya, kini amo ang sikta gawas no nga amo pagtuog sureball nga amo ang 10% mo nang pabunyag namo. Pila oras na bro? Napa ko 3 minutes. So ang ako ang pangutana ganina, wa gid niya gitubag nga kung asa gikan, kung gikan ba na siya sa kumbinto o gikan ba na siya sa langit. So atong pamatudan. Ato ang basahon. Sumala sa Mateo 26:26, klaro man jud kay diya nga ihaging gipangusgan ko no nga kung naa daw ko'y mabasa nga kanang pandya literal nga lawas ni Kristo. Pildi daw sila. Ay sa turo. Kung naa daw ko'y mabasa kanang pandya nga lawas ni Kristo, kung naa daw ko'y mabasa nga simbolikal na, pildi daw sila. So sumala sa panudlo sa ilang kinakusgan nga pare, si Father Darwin, nga ang pagkamabasa daw dili tinuod nga murag nagkasumpake naman sila, siya gusto siya nay mabasa nya ang ilang pare nga si Darwin moingon nga ang ebidensya ang pagkamabasa dili na ebidensya, dili makapatinuod. So sumala po sa ilang founder, sa ilang CFD nga si Bro Jesse nga ingon niya kung wala na litra por litra sila. Unya kanaya tinunan nga ni gamit na mag litra por litra, murag nasupak naman sa ilang pagtulunan. So, pasayloan jud ko mga kaigsunan na kay dili gid nako buot nga pasakitan mo ro gabi una ba sig nay man load ani ba mo chat og kalit sa GC. Ya, akala imit na ni style ni. So klaro kayo nga ang negatibo karong gabi una nabarog yun nga ang lawas ang panyagisgutan dia sa Mateo 26:26 sa Lucas 22:15 hangtod sa 19
Pan to siya nga simbolo sa lawas ni Kristo ug dili gid siya mao ang pan nga literal nga giila sa mga simbahang Katoliko nga ila giambitan og gikalawat. So usbon nato sa among sekta gawas nun ang among pagtuo, sureball ang 10% maong pabunyag namo. So andam na ko tubag sa mga na. Okay, so wala pa siya yung 21 minutes. Karon, andam na ba ka sa mga Alam na sir. bubog ng putana? Alam na. Sige bro. Earn. Okay. 5 minutes magsugod sa pagsugod nito putana. Sa akong unang argumento about sa biblical foundation sa Eucharistia, imong gikutlo ang Mateo 26:26 nga simbolo kini sa lawas ni Kristo. Sakto ba ni or dili? Sa daw. Sa Mateo 16:16, ningon ka ganina nga ang lawas ni Kristo simbolo. Pangutana, sakto ba niya kung nadungog o dili? Sakto. Nga ang patabasa ko. Nga ang pan nga giisgutan diya simbolo sa lawas ni Kristo. Kay kung literal pa to nga lawas ni Kristo, ang gibutang uta diya sa mong teksto, mikuha si Kristo sa iyang lawas, gipikas-pikas o giapod-apod sa iyang mga tinunan. Apa klaro man kayo nga iyang gikuha, mikuha si Kristo og pan, giapod-apod sa iyang mga tinunan. So ang pan nga isgutan diya simbolo sa lawas ni Kristo. So next question. Question. Kay simbolo man kaha, naa ba tay mabasa diha nga niingon si Kristo mao kini ang simbolo sa akong lawas? Yes or no? Walay mabasa nga anuman. Kay sumala lagi sa inyo ang pari, dili ebidensya pagkamabasa. Sumala sa inyo ang maestro dinhi nga dili ebidensya ang pagkamabasa. Unya karon nga sumpak mga sa inyo maestro. So kay Apa ko naman, apa ko pila pa ako sunda. Napa ko 21 seconds. So dili ebidensya ang pagkamabasa. So klaro man kay diya nga unsa gihisgutan sa kasulatan. Basahon nato ato ang sabton oy. Klaro man kay diha nga mikuha si Kristo og pan. Gipikas-pikas. Klaro kay nga pan ang iyang gipikuha, gipikas-pikas gipaambit sa iyang mga tinunan. Next question. kay ato man dayang basahon og sabton diha sa Mateo 26:26, tama ba ang pagkasabot ni Kristo sa iyang gingon nga mao kini akong lawas? Tama siya o mali? Tama kayo si Kristo. Ang lasayop kamo ra gid in taon pasaylo ako mga kaigsunan. Nga naman. Klaro mo gid nga mabasa na to. Nga mikuha si Kristo og pan. Ato ko sa basa, tas medyo kog oras. Mateo 26:26. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus og pan. So kung literal ba itong lawas ni Kristo, mayroon ta din samtang nangaon sila, mikuha si Kristo sa iyang kilid, iyang bilbil, o gipikas-pikas iyang mga tinunan. Klaro man kayo nga pan din So nagpasabot nga ang pan, literal nga lawas ni Kristo. Ay, ang pan, nagpasabot nga simbolo sa lawas ni Kristo, di literal. Next question. Next question. Sa akong gipabarog, nagbasa kog kasaysayan sa mga karaang Kristiyano nga mitudlo sila nga maujud kana ang lawas ug dugo ni Kristo. Pangutana, naa ba kay makutlo bisan isa na lang ka Kristiyano sa unang mga siglo nga wa mo tuo nga mao kana ang lawas ug dugo ni Kristo? So ang iyang pangutana, naa ba daw ko'y mabasa? Sa ito bro, pakiusap din sa question Hangyoon ako, Mr. Moderator, nga maminaw og tarong nga akong katbang sa akong pangutana. Pa-pause lang ko sa akong time kaya akong balikon. Sa akong mga gipangkutlo nga mga bugat nga ebidensya sa kasaysayan sa simbahan, labi na ang mga karaang Kristiyano nga nagingon, maugyod na ang lawas ug dugo ni Kristo ang Eucharistia. Pangutana, makahatag ba ka bisan usa ka Kristiyano sinulat chapter o libro nila nga nagtudlo nga dili na mao ang lawas ug dugo ni Kristo sa unang mga siglo? Ano yung Biblia? Klaro ano yung referensya? Objection, moderator. So ako ang gipangutana sa unang mga siglo, libro nila og ang ilang mga sinulat. Objection, nagkutlo naman siya sa Biblia nga wala man diha akong pangutana. Sinulat sa mga unang Kristiyano. Butang niyo borderline, kanang timeline ba kay
ang mga sumusunod ni Kristo nagsulat ng unang himong Biblia po. Okay na sir, dire ang ikotlo sir. Sinulat sa mga bagong Kristiyano. Christian, Okay. from year 100, taas. Pero ngayon kang sumusunod ni Kristo, katong mga tinunan niya, mamutin yung suwat, so karga siya dito. Bakit ito ngayon, sir? Early Christians, sa mga unang siglo. So, automatic. First, Dara sir. Ito sila, mga apostoles. Ang second century, diyan naman sa year 101 po. sige, I will rephrase my question, sir. Okay. Sige, tagay na lang ko bisan isa diha sa year 100 pataas, hantod sa 300. Kung na kay makutlo isa ka Kristiyano. Lasot ya mo sir. Tagay ko Objection, bisa Mr. Moderator. No, ang among tima, ang pamatunan ako, the real presence Christ in the Holy Eucharist. Wala akong nagtima nga, mga hatag ko, katong mga Kristiyano, katong mga pila ka siglo nga, nag-ingon nga, dili, gusto na. So, layo na kayo sa tima, Mr. Moderator. So, pakiruling ka, Mr. Moderator, kay layo na dyan kayo sa tima. Counter objection, Mr. Moderator. So, counter objection, kaya ako man ang gipabarog, ug wa man gud na niya tandugang gipabarog. So, magpabili ng kamatuoran nga akong gipabarog, anto di na niya maguba. So, maguba lang niya kung hinapay, ug makakita siya diha, og usa ka dokumento gikan sa 100 AD hangtod 300 AD nga nagingon, si Eucharist, dili man na siya tinuod nga lawas og dugo ni So, Kristo. pakiruling sa ko, sir. Kaya murag layo dyan kayo mga tana, sir. Dili napita, kay wala pang ko nakabutang na inyong di-agreehan na Lagi, sir. kung sa mga reference ninyo, kung ibutan na ng Bible alone or other references. So, next question na lang kay bilinta na human niya. Iparking ang mga question na gusto ang expression. Nawasan ba nasabot mo daan niya ang inyong mga sources or references? Dito sa Bible o sa Quran. Nga di na ito mapugos ang negative side na Okay. presente o man sa Sige. agreement. Padayon ko, sir, kay wa pa may mahatag sa karon. So padayon na lang ko sa laing kuan. No, so next question. Diha sa Juan 6 nga imong gihatag ganina 51. Ningon ka nga si Kristo ang pan nga nikanaog sa langit. Sa sunod nga mga chapter sa Juan 6:60, ningon siya nga gingon diha nga daghan ang mga tinun-an nga nanghawa pag-ingon niya nga ang iyang unod mao gyud ang tinuod nga kalan-on ug ang iyang dugo mao ang tinuod nga ilimnon. Kay wa mituo. Pangutana. Kauban mo ani nanghawa o dili? So, objection, Mr. Moderator. No, layo naman kayo tayo. Makutahan na, Mr. Moderator. Kauban na naman ito, Mr. Moderator. Ang among mga tema, nga pamatunan, nga ang pan niya, Mr. Moderator, mga literal nga lawas si Kristo. Wala pa minihisgutan ng mga kauban, Mr. Moderator. Pakiruling lang ka, Mr. Moderator. I-report ang question lang. Kapag ko tahan mission. Lawas yun ni Kristo, katukuman wala nito o Sige. Sige, I will rephrase my question. Sige, dari na lang ta sa laing bahin. No? Diha sa 1 Corinto 11:27 hangtod sa 26. Katong mga mikaon sa pan nga dili takos, asa nakasala? Sa pan o sa lawas ni Kristo? Wala yun sila makasala. Nga naman. Excuse me, Mr. Moderator. Kategorikal lang akong question, asa nakasala? Sa pan ba o sa lawas ni Kristo? So, patubagon sa natong kategorikal bago ma-explain. asa nakasala ang tao nga dili takos mudawat sa maong tinapay sa lawas ba ni Kristo o sa pan. Sumala sa maong bersikulo 1 Corinto 11:16. So, objection, Mr. Moderator. Ako ay pamahaya. Wala ko nagamit ang ako ng Korinto. Pero kung tugutan niyo, Mr. Moderator, nga tubagon ako na tubagon, Mr. Moderator. Wala man po isabot na kung unsa ang gamiton mo lang ang gamiton sa Sabi, gidumtan ko ni Sir. Sige, Mr. Moderator. Sa imo kung bago ni mo bili kay wala man po sa inyong agreement ka Sige, tubagon, Sir, tubagon. sikulo nga wala ni mo gamit dili pwede pangutana. Kay ang sundalo ni Yamashita, Mr. Moderator, iso gani. So, ayan mga tana, asa nakasala? Sa lawas si Kristo, sa pan. Dito, sa pan, nga simbolo. Nga naman, kaya kung basahon mo ng 1 Corinto 11:23, kanang 1 Corinto, sinulat ni San Pablo. Unya, nasayod ba mo, kakana sa San Pablo, wala makasaksi sa Last Supper.
Wala si San Pablo dito sa Lasaper. Nya mituo mo ana agoy. Kung naa mo patay mo tuod mo sa taong wala ebidensya. So sa ato pa, gisalikway ni mo ning Korinto. Nga sulat ni San Pablo. Objection, Mr. Moderator. Out of topic, Mr. Moderator. Substantial evidence, Mr. Moderator, kay iyahamang gi-reject ang Biblia nga sa 1 Korinto. So kailangan nato tingkayon kung tama ba na ang iyahang ginaingon nga wala daw si San Pablo dito mo nang i-deny. So kailangan nato tingkayon ang kamaturan. Pakirolling ko, Mr. Moderator. So, yan pa ha. Ikuha ang sinulat ni San Pablo to support sa affirmative side. Pero, i-object ang negative kay dili katuruan ang sulat ni San Pablo tungkol kay wala siya dito. Wala siya nakasaksi sa Lasaper, sir. Ano yung mga siya ko? Ngayon ka nga ito ang Bible, tanan nyo niya nga author, matuhuan nyo mo. Objection, Moderator, kay Ano ba? Ang moderator's time. Naman na ito unang-naon nga, gikot man nimo ning Bible, bote pasabot, ginawat nimo ang mga nasulat nini, regardless of isa na sila nga author. So, kung imo i-discredit ang sulat dinhi sa Biblia, ang author, kung imo i-discredit, therefore, ang mga sinulat nila sa Biblia, doon ay gituan nimo, doon ay dili. So, mahimo ng ang imong argumento, ang imong gitawag ng reference, mahimong double standard. Pwede usahay dili. Authoritative usahay dili. So, para sa ako, dapat consistent ka. Consistent ka sa imong stand. Kay si San Pablo mo na, di mo ma-reject na niyang isulti, authentic na. Kaya natawag ka na siya as part of the Bible. So, pwede nga mo ligar ka na ito nang i-deny, kay Muhammad ang katungod, pero ang audience, malata na ni-ibig ka o nilikay ka sa mga verse, kay imong nagaan o di pa kawalay bilinin mo ang statement ni San Pablo. So, mahimo nga di ka katuhuan sa imong stand na kung gamiton nimo ang Biblia niya, inipasawan na nimo, di nimo natuhuan. So, pwede siguro maghimo paglain na kanang rason, dili na nimo mo i-discredit ang maong sulat kay pati ang uban nimong gigamit, dili na madawat kay Bible man. So, ang imong gitawag og objection is overrule. Katong na object, sir. Isa yung object ito. ako. Overrule. So granted. Siya ni-object, Siya, ni-object siya sa kwanto bag, sir, nga. Pero ang imong gitubag lagi nga kuan, dili ka mo to ato gisulat ni San Pablo. Okay, Wala siya, magyaya to. So, Yes, sir. Ano naman kung one, sir? ang iya to objection. Ano naman ko, sir? Objection granted ang iyong objection. Yan mo, sir, nga. Tubagon, di mo? Mutuo mo, ana, nga wala man si San Pablo nakasaksi sa kuan. Mana mo to kuan, sir. Mutuo ni object, sir. So, padayon ang padayon pang granted ang iyang kuan, ang iyang objection. Saba. Granted. So Ilang oras na, bro? so ipatubag gayud no sa atong moderator. Ako ra pong tahuron og dili niya ipatubag way problema. Ang problema to, bisag ningon ka nga, pagpangutanan niya, no, nga asa man ang tao na kasala, sa lawas ni Kristo o sa pan. Pag ingon mo nga sa pan, okay na, wala naman na problema kay No coaching moderator. gawat mo nimo. Mga gani, sir. Ginawat ako ang pan. Wala na dito, doon sa imo. Mga tagi, palawaban yun ako, sir, nga katong anang teksto ha, wala nakasaksi dito niya. Mutuo sila atong pan nga, wala man to nakasaksi ng gasulat. So, usama question, ay, ano, sir? Dito, ipalapan man niya nga, pwede man na itubag. Mato ako ningon nga, Pwede. dili ko pwede nyo gamiton kay gamit mo ni mga Bible as your reference. Ikaw na po yung nag-discredit sa inyong reference na dili ni katuhuan. Sulti lang niya ng kawanan.
Napat mo na sa Bible. So, dili pwede. Malihado ka na sa kanang... Sagdila, Siguro kung- sagdila sir, negative ito sir. Oo. Basta mo na siya. Okay, so, mapugos ka sa pagtubagan to tungod kay ang iyang... Matama, nagtubag naman to. Okay, tabag na ito sir. Itong asar ko sala. Di na hindi mo nga ang iyang... Matural lang nila, kagawin na siya. Ano, sir? Okay. Sige, next question na yan. So, granted man, no? So, imo bang gideny ning 1 Korinto nga sinulat? Sir, Yes or no? objection sir. Dili ta mga sir, murag giabuso na to niya imong istorya sir. Giabuso na niya sir. Kaya di mo magkangako ang gilawat naman doon mo, di ba? Pagingin mo nga pan siya. So, Ah, sapat dito na siya follow up question sir, sapat. nadawat naman niya. Oh, So, ida. giabuso na niya. Sapat na nakasalat dito sa lawas. Pinagsamantalahan niya yung kahinaan ko sir. Sige, sige. Okay. Sa paan man no nakasala. Akong ipabasa sa moderator o iyang itugot diha sa 1 Korinto 27, no? Unsip na mo gamit niya. 1 Korinto 11:27 hantod sa 29 kung sa paan bagyod aron madunggan sa mga pinanggang tigpaminaw. Post time. Ala ka, dali mo ay nasa pusa nga. Dili siya mo bagay. Bumirang na iya ko na siya. Tawag ka na sa mga argument yan. Give him enough space to hang himself. Sandali lang ang mubuhay ko siya dito. Siya na may magkita yan na iyang pangyayang sinin. Ayaw siya pugin. Ayaw siya pugin. Give him a space to hang himself. Amo na siya. Magaya siya panahon na mahikog na siya sa sarili. Kung imo pugngan, mawala, di man nun siya makita. Kaya imo ang mga pugngan. Pagpasakaw mo siya, asa siya. So pagkabot dito na siya nahikog. Kaya itong masahon, masabi dito. 27. Usa, mukaon sa pan, ang mukaon sa pan sa Ginoo ug moingon o moinom gikan sa iyang tupa sa paagi nga dili takos nakasala batong sa lawas o sa dugo sa Ginoo. Okay. So, akong pangutana igsuon, ang katong lawas ug dugo nga imong nadungog sa panto ka Kristo. Sabara. Sa atong sa gibasa sa atong moderator, katong unod ug dugo kakinsa man to sa pan o kay Kristo? Pan ni Kristo. Mabasa mo ginato din eh. Busa mukaon sa pan sa Ginoo, pan sa Ginoo. Ya paluap. Napoy time. Pan sa Ginoo. Unya kaning si San Pablo. Sure bata nga ang nadawat ni San Pablo pan sa Ginoo atong basahon. 1 Korinto 15:1. Nagingon din eh. Mga igsoon, painumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo, gidawat ninyo kani o gibarugan ninyo ang inyong pagtuo. Ang nadawat di ay ni San Pablo ang ebanghelyo, dili ang pan sa Ginoo. Oy, Ginoo ko kasagdo itong mga Next igsoon. question. Katong nabasa nato sa 1 Korinto 11:29 nga ang mudawat nga dili takos nakasala sa lawas ug dugo ni Kristo naato sa ebanghelyo wala. Naara to dinhi sa teksto. Pero ang hutno na to ang konteksto sa Biblia, ang gidawat ni San Pablo ang ebanghelyo ni Kristo. O kung ipamugos niya ni nga makasala sa pan ra oy nga simbolo sa lawas ni Kristo, dili gid sa lawas ni Kristo oy mga kaigsunan mga mamugser sa iluwa ang taon oy. Okay, next question. Pila oras? Time. Okay. Ano yan na? Pwede na ang debate. Kung ikaw negative, wala kung Tinay gyud. mga pus, mga usapan, balang na pisat ng lusot. Balag ipit ba sa lusot? Okay na siya. Okay na ayaw ng partisan na ang ato ang ilusyon, kanya na siya kanang control din ba? Okay, kung matong pa ni Father Darwin, when emotion is high, your IQ is low.
Ayaw pa daw sa conclusion kay mababa ang IQ. Okay, so final stand. Ako, sir, ako, sir. Open question sa Apan ba? Ribatal ba? Ribatal. Apa ya, sir? Kita, sir. Okay, go. So mga kaigsunan, usbon ko sa among sikta, gawas no ng pagtuo, sureball ang 10% maong pabunyag na mo. So karong gabi una, pag itawon ko naglisod ng taon, mga kaigsunan, mga ma'am ug sir, in taon. Kay mismo ang afirmatibo, miangkon man taon. Nasa akong pagpangutana, unsa may gigunitan ni Kristo sa pag-ingon niya kini akong lawas, mitubag siya nga, pan oy. Pan gid daw ang iyang gigunitan. Muna karong gabi una, di ko gyud buot nga pasakitan mo. Pero matod pa ni Ramil Parba, atong ilahang mga ikaigsuunan man nga protestante, truth hurts but it heals. Sagdilag masakitan mo pero makaayo man na ninyo. Pero karong gabi una, pasayloa jud ko nga nasakitan mo pero wa man ko nagbakak-bakak dinhi man kay sa ako ang Biblia man akong gisgutan nga ang tanang argumento gikan man gini sa Biblia nya. Igor magid ako giguba ang ihang tima nga guba na gyud in taon daan pasayloa in taon ko mga mamugser. Nga sa iyang pagkutlo niya to, klaro mo dyan kayo nga sa tanang teksto. Ang klaro mo ginasulat dito nga, mikuha si Kristo og pan. Wa man ingon dito mga mami og sir, oy nga, mikuha si Kristo og kanang iyahang lawas. Klaro dito, magiko ingon dito, sumala sa Mateo 26:26. Klaro sa Lucas, sa 1 Corinto, ang atong gikutlo niya, nga mikuha si Kristo og pan, gipikas-pikas. So klaro kayo nga, ang gikuha ni Kristo, pan nga nagsimbolo sa iyahang lawas. Unya mikotlo siya ganina dito sa 1 Corinto. Mao magita akong gihulat-hulat perminti nga pangutana kay mao magita akong dag-anan in taon mga kaigsunan in taon nga kanang si San Pablo nga ilang gituhuan wala magitaw na nakasaksi dito sa panahon sa Last Supper. Pila oras na ba? Mga wagin taon na nakasaksi si San Pablo kay kanang panahon na dili magin taon apostolis si San Pablo na ang panahon na. Nya, mutuo sila ato nga argumento nga sumala dito nga ang nadawat man din ni San Pablo dili man itong pan sa kinabuhi dahil kundi ang ebanghelyo sa atong Ginoong si Kristo nga iyahang giwali. So ako lang i-wave ako ang time no. So sa amo ang ikatulong pag-atubang ni Bro Earl din no. Dako jud kay kog na-realize gyud nga masayon pag magburit-burit diri sa tubangan kaysa magpaparogs ka matuoran. Mga mag-practice na daan. So daghang kayong salamat. Okay. So, sige. Affirmative stand. Conclusion. So, may gabi usab sa tanan, no? So, ako na pong balikon akong gipabarog. Si Kristo mo'y mismong nagingon. Kung sa tuingon ni Kristo, mao kini ang akong lawas. Siya, ingon niya, mao kini ang simbolo sa akong lawas. Kamo na timbang-timbang og si Kristo ba inyong tuhan o siya? O gusto mo mahimong soldier nga moatras kay tungod gigamit nato ang 1 Corinto nga sinulat ni San Pablo, langkata na lang na sa inyong Biblia ug uban mo niya. Pero og muban gani mo sa kamatuoran nga walay 10% pero adunay gabubo ang grasya sa Dios diha sa atoang simbahan. Dawatan ninyo ang kamatuoran nga Eucharistia tinuod gayud nga lawas ug dugo ni Kristo. Una, si Kristo mismo giingon, mao kini ang akong lawas. Mao kini ang akong dugo. Kung mao na iyang giingon, kinsa man ta nga magsupak-supak ra? Ha? Di ba? Layo ra jud kay sa tinuod. Unya may untag iya-iya na. Supported pagyud sa historya pinaagi sa mga karaang mga Kristiyano. Saint Ignatius, Saint Justin Martyr. Pangayuan ako siyang dokumento. Kinsa man naghulat gyud kog dokumento, may pako na ako. Na ako ikahatag. Nga ilang tuison ang historya. Gahulat ko ato. Sa ato pa kuwang-kuwang pag-research gamay atong katbang. Sayang. No? Mo bitaw nang gipangutanan nako sa ganiha. Kauban ba mo atong namiya pag-ingon ni Kristo nga ang akong unod mo tinuod nga kalanon ug akong dugo mo tinuod nga ilimnon? Kauban ba mo atong namiya? Yes or no? Inaana din siya. Objection moderator. Kay niingon ganig dili mapugos siya tuo nga mao gyud ang unod ni Kristo ug mao gyud ang dugo ni Kristo. Ug niingon po siya sama ra siya atong mga disipulo nga namiya. Mao nang di gyud ta mamiya. No? Kay kaning pagtulunan nga simboliko tinukod ra ni sa tao.
Kinsay nagtukod? John Calvin o si Henrik Bullinger. No? Gikan gihapon kay Martin Luther. Gikan kay Martin Luther og si Zwingli nag-away kay dili siya mutuo si Zwingli nga tinuod na nga lawas og dugo ni Kristo, nagbuwat siya karong iya. Karon kay wa po sila nag-uyon ni Heinrich Bullinger. Nagbuwat mo si Bullinger og iya. Kani si John Calvin kay na-encourage man pod. Nag-uban silang duha nga simbolo na lang. Hantod naabot karon sa modern evangelical Christians 18,000 years after Christ. Niingon sila, simboliko na lang yun na. Kamu na magtimbang-timbang. Asa man mo mutuo sa katong baruganan nga minugna lag buak-buak siak-siak sa mga katawhan sa Dios nga nibiya sa tinuod nga iglesia o kaning nahiusang katawhan sa Dios nga gikan pa sa Biblia hantod karon naa ang eksistensya. Mao nang lisod kayo pamalandungan igsoon nga ang atong igsoon nga soldier man unta miatras lang tungod sa 1 Korinto. Nahimo na taning buffalo soldier. May pang buffalo mo abante. Kani atong igsoon miatras kay wala kuno si San Pablo atong higayuna. Gisia na lang ng 1 Korinto diha sa atong Biblia. No? Ug matinuod man ang iyang gipanulti. Dugang pa niana, balikon nako ang akong gipabarog nga wa gyud mabungkag. Si Kristo ang nagingon. Ang mga Kristiyanos o mga apostoles mituoan Saint Ignatius, Saint Justin Martyr, even si Mateo, si Lucas, si Juan, si Pablo. Nya di siya musugot kay wa daw nagtudlo kinsa na gasulat anong mga ebanghelyo. No? Naklarog tataw nga ang iya ra yung kinjik-kinjik, simbolo, simbolo, simbolo. Wa may masabtan o mabasa dito. Iya-iya ra man. Pagpangayo na itong ebidensya, wa po'y mapakita. Kung muadto kag korte, you must come with clean hands. Clean hands gyud ay kay wa may mahatag. Astang limpyuha gyud. No? Clean hands kay way mahatag. Mo na mga igsoon, at di na to kalimtan gikan sa unang mga siglo hantod karon 2025. The real presence of Christ in the Holy Eucharist is not symbolical, but it's real. Okay, pwede na ba na lang plakan eh? Ginagawa. Dali na no?